Sa ibang balita, isang driver's license na pagmamay-ari umano ng Pinoy ang natuklasan sa sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga. Pero duda ng mga otoridad, posibleng peke ang lisensya. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, sinubukan nyo bang hanapin at nakita nyo ba yung Pinoy na nasa lisensya? Nikki, hindi pa rin nga makita yung Pinoy na nandoon sa lisensyang natagpuan dito sa loob ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang nakakapagtaka pa ay wala rin siyang record doon sa barangay na idineklara niya sa kanyang lisensya. Sinadya ng News 5 ang barangay Ninoy Aquino sa Angeles City para alamin kung totoong dito nakatira ang Pinoy sa nakuhang driver's license sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Base sa lisensya, 39 na ang lalaki na kinilalang si Carlos Balingasa Arbas Jr. Ayon sa mga otoridad, posibleng empleyado siya sa nasabing Pogo Hub. Pero nang tingnan namin sa Barangay Online Archive ang kanyang pangalan. As of now, negative tayo ng result ng Arbas. Pero yung middle niya is Balingasa. Meron tayong 3 lumabas na Balingasa. Wala rin daw pamilyang Arbas sa kanilang barangay. Wala talaga tayong idea na merong Arbas dito sa Marisol. Or possible sila, sir, na nangungupahan. Dahil dyan, nagsagawa na ng emergency o plan hanap ang lupon ng barangay. Maging ang ilang nangungupahan, pinuntahan din nila pero wala talaga ang lalaking nakasaad sa lisensya. Hindi rin daw mabukaan ng mga residente ang nasa litrato. Kaya naman ipatitingin na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Land Transportation Office ang lisensya. Samantala, ipapadala na ngayong araw sa Criminal Investigation and Detection Group ang lahat na nakuhang gamit sa loob ng iligal na Pogo Hub. Mapupunta naman sa gobyerno ang 46 na gusali ng nasabing 10-hectare property. Maghahain din ng paok ng forfeiture case o pagsasamsam sa naturang ari-arian dahil sa mga ginawang iligal na aktibidad o krimen gamit ang pasilidad. Pwedeng gawing eskwelahan yan, o kaya pwedeng gawing training center, o kaya pwedeng gawing kung ano man yung balak ng gobyerno dyan. Magagamit yan sa rehabilitation center. Sa gitna naman ng issue, mismo ang China na ang umapela sa Pilipinas na ipagbawal na sa lalong madaling panahon ang Pogo rito sa bansa. Pero kinontra rin nila ang mga paratang na may kinalaman ng China sa mga sinalakay na Pogo. Biktima lang daw ang mga nahuhuling Chinese kaya poprotektahan nila ang karapatan at interes ng kanilang mamamayan. Nikki, kahit tapos na nga yung search operation o yung mismong search operation sa loob ng na-raid na Pogo, ay tuloy-tuloy naman yung pagbabantay ng mga otoridad dito sa iba't ibang gates nitong Pogo Hub compound dahil nga para hindi raw masalakay o mapasok pa ng iba at hindi rin makontaminate yung mga ebidensya doon pa sa loob. At kanina ay nakita rin natin na yung ilang mga otoridad ay patuloy na nilalabas yung mga perishable goods mula doon sa Pogo. At ang sabi nga ng PAOK simula ng nakaraang linggo ay yung mga pwede pa na makain ng mga kalapit na barangay dito ay pwede nga i-donate para hindi ito masayang. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.